Sa ngala ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasala at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, Nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw, ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mo makapagwaksi sa tanang salungat. Sa ngalang Kristiyanong sa itinanggap upang ito ay talaga mapangatawan ng ganap. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasaw walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Ang sabi niya, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinunog at sa taba ng bakang inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro at mga kambing. Sino ang may sabi sa inyong magdala niyan sa harap ko? Sino ang may utos sa inyong magparuot parito sa aking templo? Huwag na kayong maghahandog ng paimbabaw. Nasusuklam ako sa usok niyan. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga, dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan. Labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng bagong buwan at iba pang kapistahan. Suyang-suya na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Kapag kayo'y tumawag sa akin, ibabaling ko sa malayo ang aking mukha. Hindi ko kayo papansinin kahit na kayo'y manalangin ng manalangin. Hindi ko kayo pakikinggan, sapagkat marami na kayong inutang na buhay. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdanan ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga hain sa dambanay sinusunog. Bagamat ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot, at ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana.
Kaya naman ang akala, kayo'y ako'y magkaisa. Ngunit ngayong panahon na, kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa kaakin ay ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, at ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang bahay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawala ng kanyang bahay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil siya ay propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil siya ay matuwid ay tumatanggap ng gantimpala na uukol sa taong matuwid. At sinumang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikiisa sa atin sa ating Facebook Live, sa kanilang tahanan, sa mga kapilyang nasusakupan ng ating parokya at sa ibang dako ng bansa na nakikiisa din ho sa atin, magandang umaga din po sa inyo. Sa atin pong mabuting balita, sinabi ni Jesus, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Mga kapatid, ito ho ang habilin ni Jesus sa kanyang mga apostol bago niya ito pinahayo upang magpahayag ng kanyang mabuting balita. Kung mapapansin ho natin,
sa una pang parte ng ating mabuting balita ay parang nakakatakot sapagkat ang sabi ni Jesus, hindi siya naparito upang magbigay ng kapayapaan, kundi tabak. Pero tinugon din ni Jesus ang sinabi niya dito, nang umiibig sa Kanya ng lubos, higit sa kung ano ang mga material na bagay, higit sa kung sino, ay bibigyan niya ng gantimpala. Ito ho ang kasagutan din ni Jesus sa Kanyang sinabi, sapagkat kailangan natin na mas pahalagahan si Jesus kaysa sa mga bagay na tinatamasa natin ngayon. At yan ho ang habilin niya sa mga apostol, kung paano nila ipahayag ang Kanyang salita, kung paano niya ipahayag ang Kanyang kaharian, na sana mabigyan ng pagpapahalaga ng mga taong nakikinig sa kanila ang kaharian ng Diyos. Napakarami nating narinig ng mga habilin ni Jesus. Bakit ba tayo hinahabilinan? Bakit ba tayo pinapangaralan? Sapagkat ang aim ay tayo ay gumawa ng mabuti. Ang aim ay tayo rin ay makapunta sa Kanyang kaharian. Dikat ganun din tayo bilang mga tao. Nung tayo ay mga bata pa, napakaraming tagubilin sa atin ng ating mga magulang. At sa mga magulang naman narito, ay most probably napakarami nyo rin mga tagubilin sa inyong mga anak. At ano ba ang goal ninyo sa tagubiling iyon? Di ba't ang goal ay maging mabuti ang isang anak? Di ba't ang goal ay makamit ng inyong anak ang kung anuman ang nais niya sa buhay? Wala hong magulang na nagtatagubilin sa kanyang anak na ito'y makapagpasama sa kanya. Wala hong magulang na magtatagubilin sa kanyang anak para siya ay hindi maging mabuti. Lahat ho ng tagubilin ng mga magulang ay para sa ikabubuti ng mga anak. Naalala ko ho nung kami ay high school pa lamang, dahil kami nga ho'y sunod-sunod. Ang akin hong tatlo ho kami high school, magkakasunod kami magkakapatid. Ang akin hong kuya, yung pangatlo ho namin ay 4th year. Yung isa naman ay 3rd year, ako ho ay 1st year. Nung pumasok kami ng high school, ang sabi ng aking ina ay mag-aral kayong mabuti sapagkat hindi madali ang magtrabaho, hindi madali ang magbilad sa araw. Bago pa nga ho ako pumasok ng 1st year, ay katakot-takot ba ho ang aking pinagdaanan. Sapagkat nung grade 6 ho ako, medyo ho, siyempre, nawala ang aking ina dahil nagtrabaho, napabayaan ng pag-aaral. Bago ako pumasok ng high school, muntik pa akong hindi muna paaralin dahil sabi ng nanay ko, hindi ka naman nagtitino, ay tumigil ka muna ng 1 taon. Pag-graduatein mo muna yung isang kuya mo bago ka pumasok. Di ako ho'y, siyempre, nagtampo, umiyak-iyak. Ay, hindi ako kumain ng 1 araw para lang paaralin. Dahil siyempre ho, sa hiya, ay yung mga kaklase ko magpe-first year na, ako ho hindi. Ay ang sabi ng nanay ko, ay mag-aral ka ng mabuti at ikay, inamo din naman ako ng nanay ko, sabi mag-aral ka ng mabuti, patunayan mo na kaya mo. First year high school ho, siyempre dahil sa tagubilin ng aking nanay, ay nag-aral ho ako, nagsumikap. Dahil sabi niya dapat ikaw ay hindi man makapasok sa top 10, ay dapat wala kang line of 7. Di nagsumikap po ako mag-aral sapagkat alam ko na ang tagubilin ng aking ina ay para din ho sa akin. First year hanggang 3rd year ho ako, nagsumikap po ako mag-aral. Di sa awan ng Diyos ho, ay pasok din naman ho sa top 10. Nung 3rd year na kalahati, papunta na ho 4th grading, medyo ho napabarkada, naglaylo, medyo ho na napaalis sa top 10.
Nung fourth year na, dahil isang taon na lang naman, hindi na rin makapagreklamo ang aking ina. Hindi tuloy-tuloy ho hanggang pagkatapos ho ng high school, ang sabi ng aking ina, tumigil ka na muna at nagluloko ka na ulit. Hindi, umiyak naman ho ako. Sabi ko ay papasok ho ako, nanay. Sabi ko papasok na lang ho ako ng seminaryo dahil yun ang pangako ko sa kanya. Pumasok ako ng seminaryo at ang tagubilin ho ulit ng aking nanay, ikaw sana ay mag-aral ng mabuti. Sumunod sa mga alituntunin. At sa awa ho ng Diyos, ako ho ay nakapagtapos ng kolehiyo hanggang sa nag-aral ho sa theology. At kita ho nyo naman, napakatagal ng pag-aaral. Yun ho ang bunga ng tagubilin ng aking ina sa akin. At ito rin ho ang tagubilin ni Jesus para sa atin, na tayo ay sumunod sa Kanya. Sumunod sa Kanyang mga salita, sapagkat hindi tayo mapapahamak kung tayo ay sumusunod sa mga salita ng Diyos, sa mga payo ni Jesus. Sapagkat hindi nagpapayo si Jesus nang hindi tayo maging mabuti. Sapagkat ito lang ho ang daan ng ating kaligtasan, ang mapalapit sa Kanya. Yan ho ang goal ni Jesus sa ating buhay, na tayo bilang mga mananampalataya ay makalapit sa Kanya. Wala na hong aim, wala na hong goal sa Jesus na iba pa, kundi ang tayo ay mapalapit at makadulog mismo sa kaharian ng Kanyang Diyos, Ama sa kalangitan. Oo, hindi madali ang pagsunod. Oo, napakarami nating tatahakin. Napakarami nating isasakripisyo. Pero at the end, makikita natin kung ano ang bunga ng ating mga sakripisyong ito. Kung ano ang bunga ng mga pagtitiis nating ito. Kung ano ang bunga ng krus natin sa buhay. Ang kailangan lang natin ay matiyagan nating pagsumikapan at yakapin ang kung sino man ang sinusunod natin sa buhay. Mga kapatid, harinawa, ang tagubilin ni Jesus sa Kanyang mga apostol ay ganun din ang ating sundin, na tayo rin ay sumunod at maging mga mabuting mga mananampalataya, na ang aim sa buhay ay makapunta rin sa kaharian ng Diyos sa kalangitan. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Kung tapat tayo kay Kristo, huwag nating asahan na magiging sikat tayo. Naway hubugin ang ating mga hangarin ng hiwagang ito ng kaharian ng langit. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging matapang at lagi ng tapat sa pananampalataya sa gitna ng pakikipagtunggali at pag-uusig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang, naway magkaroon ng lakas at tapang upang gabayan ang kanilang mga anak sa daan ng pananampalataya at kristyanong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan, naway magkaroon ng lakas na mapaglabanan ang impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga naliligalig at yaong nagdurusa sa isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga namayapa, naway maging masayang walang hanggan sa kaharian ng Diyos Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, pinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga pakikibaka sa buhay.
Bigyan mo kami ng kapanatagan sa kabila ng aming pagdurusa at bigyan mo kami ng lakas na kumilos ng mayroong pananalig sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Puri-puri ka, Diyos. Pagkaing nagbibigay. Kapuri-puri ka, Diyos. Nasang sa inumig, nagbibigay ng iyong Espiritu. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin ngayon, ginugunita si San Benito. Tunghayan mo ang aming mga alay at pagkaloob mo na matularan namin ang kanyang mga halimbawa sa pagdulog sa iyo upang kami pagindapating magkamit ng iyong mga kaloob. Na pagkakaisa at pagkakasundo sa paglilingkod namin sa iyo, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itas po sa Diyos ang inyong mga puso at tiwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo. Upang ipamalas nilang paghahari mo't maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin binibigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggalingan aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati nin iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sige, pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Nalalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni Poong San Jose na ating din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol. San Jose, marilot ng lahat ng mga banal na namuhay di sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaang loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniiling po namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasala at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa ating lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, sinagali sa mga kasalang sanlibutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inanan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming napagsaluhan ng hayong nagbibigay buhay, aming hinihiling na maganap namin ang tinuturo ni San Benito para sa matapat na paglilingkod sa iyong gawain at sa pagmamahalan sa isa't isa bilang magkakapatid sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At Sumaini po ang Panginoon. sumaiyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, kahabagan ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialala na, maraming tagalang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat, Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.